Ang kwento ng magkakaibigan, ang lihim na matagal nakatago. Unang bahagi. Ulang bahagi mula pagkabata ay magkasama na silang lumaki sa iisang nayon. Sa paningin ng kanyang mga magulang, ang dalaga ay parang tunay na prinsesa. Mahinhin, maganda, walang kapintasan, at ipinagmamalaki nila sa lahat nang magsimulang magbinata. Ang lalaki, ang kanyang magandang gampapatang kaibigan, ay naging lihim na pangarap sa kanyang puso. Bawat madaling araw ay bumabangon siya bago sumikat ang araw. Nagmamadaling mag-ayos upang hindi mahuli sa pagpasok sa eskwela. Ang tunay na layunin ay makasabay ang dalagang hinahangaan upang maging kaaya-aya sa paningin nito. Nagpupunas siya ng pulbo sa mukha kahit hindi pantay ang pagkakalagay. Nagpapabango ng mabango at tumitingin ng matagal sa salamin. Na habang inaayos ang sarili, umaasa siyang mapapansin at magugustuhan ng kaibigang matagal na niyang iniibig. Nang sa wakas ay nakabuo na siya ng lakas ng loob upang umamin. Bigla itong nagpakilala ng kasintahan, isang lalaking taga Maynila. Di nakalipas sa mahabang panahon ay nalaman niya ang buong katotohanan na aksidente nang maluba ang ina ng dalaga at naiwan ng malaking halaga ng utang sa magulang ng lalaking taga Maynila. Wala silang ibang paraan upang iligtas ang kanilang pamilya at pangalagaan ang dangal ng kanilang prinsesa. Kaya napilitan ng dalaga magpakasal bilang kabayaran sa utang. Pangalawang bahagi. Lumipas ang ilang buwan, umalis ang binata patungo sa malayong bayan upang magpatuloy ng pag-aaral. Pagbalik niya makalipas ang ilang taon, narinig niya ang masakit na balita. Ang kanyang minamahal ay nagdanas ng matinding pagmamaltrato mula sa asawa hanggang sa tuluyan silang naghiwalay. Nawala ang inang nakilala ng kanyang mga magulang noon. Napilitan itong maglakbay sa iba-ibang lugar at magtrabaho sa anumang paraan upang makaraos sa buhay. Isang araw ay natuntun niya ang lugar na pinagtatrabahuhan nito. Nang magtagpo ang kanilang paningin ay napatulala siya. Ang kanyang kagandahan ay hindi pa rin naglaho, ngunit labis ang magbagabag nang makitang sumasayaw ito nang walang suot na damit. Agad siyang nilapitan ng dalaga, may mapait na ngiti at sinabing, "Ako na muna ang maglilingkod sa'yo, ngunit sa loob ng loob ay parang masayang muli kang makita. Matagal na panahong hindi nagkikita." Ikatlong bahagi. Sa halip na humatol o lumayo, nanatili siya sa mahinahong pakikipag-usap ay unti-unting nabuksan ng nakaraan. Dito niya nalaman ang pinakamalalim na katotohanan. Matagal na rin palang may lihim na pagtingin ng dalaga sa kanya, ngunit hindi kailanman naglakas na loob na magsalita. Ang dahilan ay ang matibay nilang pagkakaibigan. Natakot siyang magpamasira o mawala ang samahan na binuo nila mula pagkabata. Kaya't itinago ang damdamin hanggang sa napilitang sumunod sa kapalaran. Dahil sa pagkakalantad ng katotohanan ay mas lalong tumibay ang kanyang pasya. Unti-unti niyang inalagaan ang pusong sugatan. Binigyan ng pagkakataong makalimutan ang masakit na nakaraan at muling makabangon. Sabay nilang nilisan ang lugar na puno ng pangungutya at masasamang alaala. Dinala niya ito sa kanyang sariling probinsya, malayo sa sino mang makakakilala o makakahatol, kung saan maaari silang magsimula ng panibago. Huling bahagi ang pagwawakas ng kwento. Tinanggap niya ito ng buong buo. Sa kanyang paningin ay nanatili siyang prinsesa, hindi lamang sa paningin ng kanyang mga magulang noon, bagkus sa kanyang sariling puso. Hindi nagbago ang tunay na pagkatao ng dalaga sa kanyang paningin. Tama sa payapang probinsya ay tinayo nila ang bagong buhay. Pinalik ang
matagal nang nakatago sa dibdib. Sa huli ay napatunayan nila ang tunay na pagtingin ay kayang magbura ng nakaraan. Ibalik ang dangal at magbigay ng panibagong simula para sa prinsesang muling nakatakbo ng tunay na halaga.